Sa panahon ngayon, ang pinakamahirap na laban ay hindi nasa labas, nasa isip natin. Kaya ngayong video, pag-uusapan natin ang mga aral ni Miyamoto Musashi para palakasin ang mentalidad mo. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi kung paano mo haharapin ang buhay ng may disiplina at malinaw na pag-iisip. Number 1, huwag masyadong ma-attach sa anumang bagay. Ito ang isa sa pinakamalalim na aral ni Miyamoto Musashi at siguro isa rin sa pinakamahirap sundin. Kasi totoo naman, tao tayo. We love, we care, we hope, we dream. At natural lang na kumapit tayo sa mga bagay na nagpapasaya sa atin. Pero ang punto ni Musashi ay hindi huwag magmahal, kundi huwag maging alipin ng anumang bagay o tao. Kapag sobra kang attached, para kang may invisible chain na nakakabit sa puso mo. At habang mahigpit ang kapit mo, mas madali kang masaktan, mas madali kang kontrolin, at mas madali kang mawalan ng direksyon. Parang naglalakad ka sa battlefield na nakatali. The more you cling, the more you suffer. Kasi lahat ng bagay sa mundo, temporary. Lahat nagbabago. Lahat may ending. People leave you. Opportunities shift. Situations evolve. Kapag hindi mo tinanggap ang leksyon na to, you'll always feel broken every time life moves forward without your permission. Kapag may relationship kang sobrang kapit na kapit, to the point na nawawala ka na sa sarili mo, hindi ka makakapag-decide ng mag-isa. Hindi ka masaya kung wala siya. Hindi ka makafunction nang walang update. Hindi mo napapansin, pero unti-unti nang kumukupas ang inner strength mo. Kasi inasa mo ang emotional stability mo sa presence ng isang tao. At alam natin, walang taong permanent. Ganon din sa goals. Kapag sobrang attached ka sa isang eksaktong outcome, ang dali mong ma-devastate kapag hindi nangyari. Pero ang samurai mindset, do your best, give your all, pero don't cling to the result. Kasi minsan, hindi nawawala ang reward, nag-iiba lang ang itsura. Kapag sinabi natin huwag kang ma-attach, hindi ibig sabihin na coldness. Ito yung level ng emotional maturity na kaya mong mahalin ang isang tao nang hindi ka kinakain ng takot na mawala siya. Kaya mong mangarap nang hindi ka bumabagsak kapag may delay. Kaya mong mag-invest sa isang bagay pero hindi ka nagiging slave ng anxiety. Attachment is weakness. Freedom is strength. Kapag kaya mong mag-let go, hindi ibig sabihin duwag ka. Actually, mas matapang ka kaysa sa karamihan. Kasi pinipili mong maging buo kahit walang hawak na security blanket. Pinipili mong magtiwala sa sarili mo kaysa kumapit sa bagay na hindi mo kontrolado. At doon pumapasok ang tunay na mental toughness. Yung kaya mong tumayo, kaya mong maglakad at lumaban kahit hindi laging hawak ang gusto mo. Yung kaya mong sabihin, kung para sa akin, para sa akin. Kung hindi, I will still rise. Kapag natutunan mong hindi maging attached, mas nagiging malaya ka. Mas magaan ang isip. Mas matalas ang decision making. Mas buo ang loob mo. At ang pinakamagandang part, mas kaya mong mahalin ng mas totoo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa choice. Number 2, huwag mong sisihin ang iba sa problema mo. Kasi the moment na ginawa mo yan, binibigay mo rin ang power mo sa kanila. Para kang samurai na iniabot ang espada sa kaaway. Tapos nagtataka ka kung bakit ka sugatan. Kapag nasanay kang magturo ng daliri, hindi ka na natututo. Ang utak mo ay nagiging victim mode. Yung tipong, wala akong magawa. Sila kasi. Pero ang totoo, meron kang magawa. Lagi. Every single time, may choice ka. Kahit maliit. Kung paano ka aaksyon, paano ka magre-react, at paano ka babangon. Isipin mo to, may nag-betray sa'yo. Masakit? Oo. Unfair? Oo. Pero kung doon ka lang nakatingin, ikaw ang talo. Bakit? Kasi habang sila tuloy ang buhay, ikaw naman natali sa galit at sama ng loob. Samantalang kung i-accept mo na nangyari na at itanong mo sa sarili mo, okay, what can I control right now? Doon ka nagiging mentally strong. Ito ang mindset ng mga samurai. Hindi nila hawak ang panahon, ang kalaban o ang kapalaran, pero hawak nila ang sarili nilang response. And that's enough to win battles. Relatable to sa totoong buhay. Sa trabaho, sa relasyon,
Sa pangarap, kapag palaging may sinisisi, wala kang progress. Pero kapag sinabi mo, sige, I'll take responsibility, kahit hindi ko kasalanan lahat, ako na bahala sa next move, bigla kang nagiging unstoppable. Responsibility doesn't mean ikaw ang may mali. It means ikaw ang may control. At pag nasa kamay mo ang control, hindi ka na basta-basta nadadala ng problema. Ikaw ang nagdidikta, hindi ang sitwasyon. Iyon ang mental strength. Yan ang tunay na samurai mindset. Number 3, huwag kang matakot sa kamatayan. Isa ito sa pinakamalalim na prinsipyo ni Miyamoto Musashi. Pero hindi ibig sabihin na gusto mong mamatay o dapat mong isugal ang buhay mo. Ang tunay na ibig sabihin nito ay huwag kang mabuhay sa takot. Dahil once na ang bawat desisyon mo ay nakabase sa fear, hindi ka na talaga malaya. Isipin mo to, every time na may dapat kang gawin pero umatras ka dahil baka mag-fail ako, baka mapahiya ako, o baka masaktan ako, hindi mo actually iniiwasan ang danger. Iniiwasan mo ang paglago mo. Parang naka-handbrake ang buhay mo. Ang samurai mindset ay ganito. If the fear of death controls you, everything else will control you. Kasi kung takot ka sa pinaka-extreme, magiging takot ka rin sa maliliit. Takot ka sa criticism, rejection, risks, bagong opportunities, kahit simpleng pag-take ng first step. Hindi naman tayo lumalaban gamit espada, pero may battles tayo araw-araw. Career moves, relationships, failures, expectations ng ibang tao, at marami pa. At minsan, mas nakakatakot pa yon kaysa actual combat. Kasi emotional at mental ang tama. Pero kung kaya mong sabihin sa sarili mo, kahit anong mangyari, kakayanin ko, bigla kang nagiging unstoppable. Kapag hindi ka takot sa ending, mas nagiging fearless ka sa beginning. Kapag hindi ka takot malugi, mas tatapang ka na mag-business. Kapag hindi ka takot mabasted, mas magiging totoo ka sa feelings mo. Kapag hindi ka takot magkamali, mas mabilis kang gumaling. Ang essence ng teaching ni Musashi ay detachment, hindi recklessness. Hindi siya nagsasabing maging pabaya ka. Ang sinasabi niya, once you accept that pain, failure, and even loss are part of life, nothing will break your mind. Ito ang totoong mental strength. Yung kaya mong humarap sa buhay, yung hindi nanginginig sa what if. Yung hindi ka prisoner ng worst case scenarios. Yung kaya mong pumasok sa laban na ang focus mo ay gawin ang tama. Hindi iiwasan ang ending. And when you reach that level, napapansin mo, mas kalmado ka. Mas malinaw ang isip mo. Mas decisive. Mas grounded. At mas nagiging ikaw. Hindi yung version mo na hinuhubog ng takot. Hindi tungkol sa kamatayan ang prinsipyo na to. Tungkol ito sa kaginhawaan ng isip kapag tinatanggap mo ang hindi mo kontrolado. At kapag natutunan mo yon, ang dami mong kayang gawin na dati akala mo imposibleng kayanin. Number 4, huwag kang masyadong maghangad. Ang ibig sabihin ni Musashi na huwag kang masyadong maghangad ay hindi huwag kang mangarap, kundi huwag mong hayaang lamunin ka ng pagnanasa. Kasi ang sobrang paghahangad, lalo na kapag material things, relationships, o validation ng ibang tao ang pinag-uusapan, ay parang tali na ikaw mismo ang humihigpit sa liig mo. Kapag sobra ang desire mo, nawawala ang focus mo. Imbis na gumalaw ka ng matatag at determinado, napupuno ka ng anxiety, napupuno ka ng comparison at pressure. Parang hinahabol mo ang hangin, exhausting, endless, at walang kapupuntahan. Kahit makuha mo ang gusto mo, hindi ka satisfied. Kasi ang utak mo naka-wire na mangangailangan pa ng more. At dito pumapasok ang samurai mindset. Para kay Musashi, ang tunay na lakas ay nanggagaling sa detachment. Hindi dahil wala kang gusto sa buhay, kundi dahil hindi ka nakatali sa outcome. Ginagawa mo ang kailangan mong gawin. All out ka, pero hindi nakabitin ang kaligayahan mo sa resulta. That's what we call inner freedom. Isipin mo ganito, kapag sobrang gusto mong patunayan ang sarili mo sa ibang tao, sa pamilya mo, sa ex mo, sa mga kaibigan mong nagda-doubt sa'yo, nagiging mabigat ang bawat hakbang. Hindi dahil mahirap ang ginagawa mo, kundi dahil may nakasabit na emotional weight. Pero kapag ginawa mo ang mga bagay dahil aligned sila sa values mo, hindi para sa applause, mas lumalakas ka. Mas sharp ang decision making mo. Mas tahimik ang isip mo.
Musashi's wisdom reminds us na over-attachment creates fear. Fear of failure, fear of judgment, fear of losing something you don't even have yet. At kapag may fear, mahina ang execution. Pero kapag marunong kang mabuhay ng simple, ng grounded, at may enough mindset, mas nagiging unstoppable ka. Bakit? Kasi wala kang inaalaga ang ego. Wala kang kinatatakutang mawala. At wala kang sinusubukang patunayan. Ang natitira na lang ay ikaw, genuine, clear-headed, at handang harapin ang kahit anong challenge. Hindi mo kailangan maging monk para ma-apply ito. Kahit sa daily life, kapag nag-work ka nang hindi obsessed sa promotion, mas nag-i-excel ka. Kapag nagmamahal ka nang hindi clingy, mas nagiging healthy ang relasyon. Kapag nagpo-progress ka nang hindi minamadali, mas nagiging solid ang foundation. The less you cling, the stronger you move. At yan ang essence ng aral ni Musashi. Maghangad, oo, pero huwag masyado. Kasi ang tunay na mandirigma, hindi alipin ng desire. Siya ang may control dito, hindi ka baliktaran. Number 5, matuto kang mabuhay ng walang reklamo. Hindi dahil dapat kang manahimik sa sakit, kundi dahil bawat reklamo ay parang maliit na butas sa kalasag mo. Kapag pinabayaan mo, unti-unti nitong inuubos ang lakas ng loob mo. Ang ibig sabihin ng prinsipyo ni Musashi ay discipline over reaction. Instead of complaining every time na may hindi umayon sa'yo, ginagawa mong training ground ang bawat aberya. Isipin mo to, may araw na sabay-sabay na pumalya ang mga plano mo. Late ang kausap mo, traffic, umuulan, tapos may sinabi pang ikinainis mo. Madali talagang magreklamo, madali ring maging biktima. Pero wala namang nagbabago. The world moves with or without your frustration. Kaya ang samurai mindset, if you can endure it, endure it. If you can fix it, fix it. Kapag natutunan mong bawasan ang reklamo, bigla mong mapapansin na mas malinaw ang isip mo. Mas mabilis ka magdesisyon. Mas magaan ang pakiramdam. Bakit? Kasi hindi mo hinahayaan na yung sitwasyong hindi mo kontrolado ay maging dahilan para mawalan ka ng momentum. You stop wasting energy on the things you can't change. At hindi ito cold-hearted mindset. It's maturity. Hindi ka nagpapaka-robot. Hindi rin ibig sabihin na hindi ka pwedeng mapagod. Ang ibig sabihin lang, you choose your battles wisely. Pinipili mong ubusin ang lakas mo sa solusyon, hindi sa reklamo. Pinipili mong maging tao na may aksyon, hindi yung tao na maingay. Ang pamumuhay ng walang reklamo ay hindi tungkol sa pagiging tough para magmukhang malakas. It's about being so grounded, so self-controlled na kahit magulo ang mundo, hindi mo hinahayaang magulo rin ang loob mo. Yun ang tunay na mental strength. At yun ang tunay na samurai mindset. Number 6, panindigan mo ang salita mo. Kapag sinabi mong panindigan mo ang salita mo, hindi lang ito simpleng promise na pwede mong baliwalain kapag hindi na convenient. Para itong lagdang inilagay mo sa sarili mong pagkatao. Every time na tumutupad ka sa sinabi mo, pinapanday mo ang karakter mo. Isipin mo to, sa panahon ngayon, ang daming taong mabilis magsabi ng, sige, ako na bahala. Promise, last time na to. Gagawin ko na bukas. Pero pagdating sa actual na aksyon, biglang nawawala. Kaya bihira na ang maisang salita. At dahil bihira, nagiging high value trait siya. Kapag ikaw, kahit simple lang, tumutupad ka, you stand out. People begin to trust you. They see you as someone na hindi pa bigla-bigla, hindi pa asa, hindi pa cute. They see you as someone stable. Halimbawa, may mga araw na tamad ka, drained ka, o parang ayaw mo na. Pero kapag sinabi mo sa sarili mo na gagawin mo to, workout, project, personal goal, tapos tinupad mo pa rin kahit hindi mo feel, doon ka lumalakas mentally. This is where discipline lives. Hindi dahil motivated ka, kundi dahil committed ka. Kasi ang motivation, dumadaan lang. Pero ang commitment, yan ang hindi mo binibitawan kahit may problema, kahit may distractions, kahit may mas tempting na gawin. At pansinin mo, the moment you break your own word, kahit maliit na bagay, ikaw rin ang unang nakakaramdam ng hiya o guilt. Kasi alam mo sa sarili mo na hindi mo kayang panindigan ang sinabi mo. Pero kapag kabaligtaran, kapag tumayo ka sa sinabi mo, iba ang pakiramdam. May quiet confidence. Yung tipong hindi mo kailangang ipagyabang, pero ramdam mo na lumalakas ang loob mo.
You start trusting yourself more. At pag nagtitiwala ka sa sarili mo, mas nagiging effective ka sa kahit anong larangan. Kaya kung gusto mong maging mentally strong, gawin mong parang kontrata sa sarili mo ang bawat salita. Think before you commit. Pero pag nag-commit ka, finish strong. Hindi para magpa-impress ng ibang tao, kundi para panindigan mo ang standard mo na gusto mong itayo para sa sarili mo. Sa ganitong paraan, ikaw mismo magiging parang samurai. Hindi dahil sa espada, kundi dahil sa integridad. Number 7, maglaan ka ng oras sa pag-iisa. Hindi dahil gusto mong maging loner, kundi dahil dito mo naririnig ang totoong boses mo. Sa dami ng ingay ng mundo, sobrang dali mong makalimutang tanungin ang sarili mo. Ano ba talaga ang gusto ko? Masaya pa ba ako sa ginagawa ko? Tama pa ba itong landas na tinataha ko? Kapag lagi kang kasama ng iba, natural na sumasabay ka sa takbo nila. Pero kapag mag-isa ka, doon nagiging malinaw kung alin ang ginagawa mo dahil gusto mo at alin ang ginagawa mo dahil pressure lang o expectations ng ibang tao. Solitude is not loneliness. Magkaiba yon. Ang loneliness ay pakiramdam na walang nagmamahal o nakakaintindi sa'yo. Samantalang ang solitude ay choice. Ito yung sinasadya mong huminga, tumigil at kilalanin ulit kung sino ka. Sa pag-iisa, nagiging kalmado ang isip. Parang ilog na tumigil ang agos. Biglang nagiging malinaw ang ilalim. Dito lumalabas ang mga sagot na hindi mo marinig kapag stressed ka o palaging may kasama. You get to sort your thoughts. Nakikita mo kung ano ang dapat bitawan at ano ang dapat panindigan at ano ang dapat sisimulan. At ang pinaka-importante, natuto kang maging kumpleto kahit mag-isa. Hindi ka naghahanap ng validation, hindi ka naghihintay na may mag-push sa'yo. You learn to generate your own strength. Yan ang samurai mindset. You are enough, even in silence. Kapag comfortable ka sa sarili mo, tumitibay ang isip mo. Hindi ka madaling ma-influence, hindi ka madaling maungkat ng problema, at hindi ka naghahanap ng approval sa kahit sino. Kaya ang pag-iisa, hindi ito weakness. Isa itong training ground. Dito ka tumitibay, humuhusay, at nagiging mas handa ka sa anumang laban. Kaya huwag kang matakot sa katahimikan. Doon mo mababawi ang sarili mo. Number 8, huwag mong sayangin ang oras mo. Simple siyang pakinggan, pero kapag binali mo, ito ang isa sa pinakamalupit na samurai rules na pwedeng magbago ng buhay mo. Isipin mo to, araw-araw, binibigyan ka ng buhay ng 24 hours. Walang labis, walang kulang. Pareho tayong lahat. Parang allowance. Pero ang twist, hindi mo pwedeng iipon. Kapag lumipas, expired na. Hindi mo na mababalikan kahit gaano mo pa gustuhin. At ito ang point ni Musashi. Ang tunay na mental strength, nagsisimula kapag alam mong limited ang oras mo. Kaya dapat hindi mo hinahayaan na kung sino-sino ang may hawak dito. Maraming taong malakas, talented, mabait, pero stuck. Bakit? Dahil binibigay nila ang oras nila sa maling bagay. Scrolling buong araw, drama ng iba, overthinking sa hindi naman mangyayari, pakikisama sa mga taong walang ambag sa growth mo. At habang ginagawa mo yan, ang oras mo, ubos. Minsan hindi mo napapansin kagad, pero one day, gigising ka na lang na sasabihin mo, sayang, dapat noon pa. At yan ang ayaw maranasan ng isang samurai. Para kay Musashi, ang oras ay parang espada. Dapat nasa kamay mo, hindi sa gulo ng paligid. You choose where to strike. You choose where to move. Ang tunay na lakas ay yung marunong kang magsabi ng, no, hindi ko uubusin ang araw ko sa basura. No, hindi ko papayagan ang energy ko mapunta sa walang kwenta. No, deserve ko ng buhay na may direksyon. Hindi to pagiging rude. It's called discipline. It's called respecting your own future. At pag sinimulan mong bantayan yung oras mo, mapapansin mo, tumatalino ka. Lumilinaw ang isip mo, lumalaki ang self-respect mo. Kasi every small decision becomes a training. Every hour na hindi mo sinasayang, parang rep sa gym, unti-unti kang lumalakas. Kaya kung may gusto kang ayusin, simulan mo sa oras. Hindi mo kailangan maging perfect. Kailangan mo lang maging aware. Ask yourself, ang ginagawa ko ba ngayon, nagbibigay ba ng ginhawa sa future ko? Or binabaril ko lang sarili ko sa paa? Kapag natutunan mong bigyang halaga ang oras mo, nag-iiba ang mundo mo. At doon mo mararamdaman
yung tunay na samurai mindset. Focused, sharp, unstoppable. Number 9, kontrolin mo ang emosyon mo. Sa buhay ng isang samurai, isa sa pinakamahalagang sandata mo ay ang kontrol sa emosyon mo. Hindi lang ito tungkol sa pagiging tough o parang walang nararamdaman. Ang ibig sabihin nito, alam mo kung kailan ka mag-react at mas mahalaga, alam mo kung paano hindi mag-react ng impulsive. Imagine mo, sa gitna ng laban, ang galit o takot ang humahawak sa espada mo. Hindi ka makakapag-isip ng malinaw at mas mataas ang chance na mali ang desisyon mo. Ganyan din sa araw-araw na buhay. Kapag nadadala ka ng frustration sa trabaho, school o relasyon, madali kang ma-overwhelm. Kung hindi mo kayang i-manage ang emotions mo, parang palagi kang naka-autopilot ka lang. Sinusunod ang gut feeling na kadalasan hindi tama. Buti pa yung madisiplina sa sarili. Kahit stressful ang sitwasyon, nakakahanap ng paraan na kalmado at focused. Kapag naramdaman mo na bumabalot na ang galit, deep breath. Pause. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang goal ko dito? Ano ang makakatulong sa akin at hindi lang sa gut reaction ko? Ganun kasimple, pero ganun ka-powerful. Emotions are like water. Kontrolin mo ang daloy, hindi mo sila pinipigilan ng buo. Kapag natutunan mo ito, makakaramdam ka ng bagong level ng freedom. Hindi ka basta nadadala ng mood swings o pressure ng paligid. Mas malinaw ang decision making mo, mas matibay ang loob mo, at mas handa ka sa kahit anong laban ng buhay. Sa simpleng salita, control your mind, control your life. Number 10, mamuhay ka ng simple. Hindi ito ibig sabihin na wala kang ambisyon o hindi mo na pwedeng i-enjoy ang magaganda sa buhay. Ang punto ng simplicity, ayon sa mindset ng isang samurai tulad ni Miyamoto Musashi, ay huwag mong gawing complicated ang buhay mo sa sobrang material na bagay o unnecessary stress. Sa halip, matuto kang mag-prioritize at intindihin mo kung ano talaga ang mahalaga. Imagine mo, kung lagi kang nagmamadali, lagi kang nag-aalala sa kung ano ang wala ka, o laging nakikipagkumpara sa ibang tao, ang isip mo ay palaging busy at hindi malinaw. Clarity of mind is stronger than wealth or luxuries. Kapag simple ang buhay mo, mas nakikita mo ang tunay na opportunities, mas maayos ang decision making mo, at mas resilient ka sa kahit anong pagsubok. Simplicity also teaches contentment. Hindi ka na laging nag-iisip ng, kailangan ko pa nito? Bakit wala ako nito? Kundi natututo kang mag-appreciate sa kung anong meron ka at gamitin ito ng full potential. Parang samurai, hindi sila umaasa sa magarbong gamit para maging malakas. Ang lakas nila ay nasa disiplina, nasa focus at inner calm. Sa modernong buhay, this translates to less clutter, less distractions, and more focus on what really matters. Huwag kang maapektuhan ng pressures ng social media, trends o material comparisons. Kapag simple ang mindset mo, mas madali kang mag-decide, mas malakas ang mental resilience mo, at mas malaya ka. Simplicity is freedom. Freedom from unnecessary worries, freedom from fake expectations, and freedom to live life on your own terms. Yun ang essence ng samurai life. Ang hindi maging alipin ng bagay o opinyon ng iba, kundi maging master ng sarili mong isip at desisyon. Number 11, huwag kang tumakbo palayo sa challenge. Minsan kasi, kapag may dumarating na sitwasyon na mahirap, automatic na ang instinct mo, umiwas, magpahinga muna, o maghanap ng dahilan para hindi ka humarap sa problema. Normal yan, kasi takot kang magkamali, takot kang matalo, takot kang mapahiya, or simply ma-stretch sa limit mo. Pero hindi mo napapansin, bawat challenge na iniiwasan mo, may bit-bit na oportunidad na hindi mo nalalasap. Instead of running away, subukan mong huminto sandali. Pagmasdan mo yung takot, tanungin mo ang sarili mo, bakit nga ba ako umiiwas? Totoo bang hindi ko kaya? O natatakot lang ako sa discomfort? Dahil kadalasan, hindi naman talaga kakulangan ng galing ang pumipigil sa'yo, kundi yung pressure na baka hindi ka maging enough. But guess what? Growth doesn't happen in comfort zones. Lahat ng taong hinahangaan mo ngayon, dumaan sa parehong kaba, parehong pagdududa, parehong steps na gusto rin nilang takbuhan noon. Hindi mo kailangan maging fearless para humarap sa challenge. Kahit trembling ka pa, kahit nag-aalangan, kahit hindi mo alam ang next step, ang mahalaga, hindi ka umaatras.
Take one step forward. Kahit maliit, kahit mabigat. Because every time you choose to face the challenge instead of running from it, you're teaching yourself something powerful. Kaya mo. Hindi perfect, pero kaya. At habang inuulit mo yan araw-araw, unti-unti mong mararamdaman na yung mga bagay na dati nagpapayanig sa loob mo, ngayon kaya mo nang tingnan ng diretso. So don't run away. Face it. Live through it. Use it. Dahil baka yung challenge na kinatatakutan mo ngayon, siya rin palang magiging dahilan kung bakit magiging proud ka sa sarili mo balang araw. Number 12, huwag mong pagtakpan ang kahinaan mo. Alam ko, madaling sabihin, mahirap gawin, lalo na kung sanay ka na magmukhang matatag kahit durog ka na sa loob. Pero to be honest, hindi ka lumalakas sa pagtatago. Akala mo achievement yung tipong no emotions, no weaknesses. Pero sa totoo lang, unti-unti ka lang napapagod sa pagbubuhat ng imahe na hindi naman talaga ikaw. Kapag pinagtatakpan mo ang kahinaan mo, para kang nagtatayo ng pader sa paligid mo. Oo, protektado ka, pero nakukulong ka rin. People can only connect with you kung nakikita nila na real ka. Hindi yung laging perfect, laging in control. Minsan, the most courageous thing you can do is to admit that you're tired, that you're confused, or hurt. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil tao ka. At kapag inamin mo na hindi mo kayang solohin lahat, doon ka mas lumalakas. Doon nagsisimula yung genuine growth. Kasi paano mo aayusin ang isang bagay na ayaw mong tingnan? How can you heal something you keep hiding? Ang pagiging totoo sa sarili, yung tanggap mo yung flaws mo, fears, insecurities, and all that, yun ang nagiging turning point. Hindi ito pagiging dramatic. Hindi rin ito pagiging dependent. It's being honest. It's giving yourself permission to grow instead of pretending na okay ka 24/7. Kaya wag mong pagtakpan ang kahinaan mo. Hindi ito kahihiyan. Ito yung unang hakbang para maging mas matatag, mas totoo, at mas malaya. Number 13, piliin mo ang laban mo. Simple lang pakinggan, pero sa totoong buhay, ito yung linyang hindi natin madalas sundin. Minsan kasi, kahit maliit na bagay, pinapatulan mo. May comment lang sa'yo online, napapainit na ulo mo. May hindi ka lang napansin na tono ng kausap mo, iniisip mo agad na may issue. And before you know it, drained ka na. Ubos na ang energy mo sa mga bagay na hindi naman talaga worth it. Kapag sinabi mong piliin mo ang laban mo, hindi ibig sabihin na maging duwag ka. It means na hindi lahat ng bagay kailangan mong sagutin. Kailangan mong ipaglaban o patunayan. Some battles are distractions. Some battles are traps. Some battles look big, pero hindi naman makakatulong sa growth mo. May mga laban na kapag pinalampas mo, mas panalo ka pa dahil hindi ka nabawasan ng peace of mind. Isipin mo ng ganito, bawat araw may limited ka na emotional energy. Parang battery ng phone, hindi unlimited. So kung inuubos mo ito sa mga petty arguments, sa mga taong ayaw ka namang intindihin, o sa mga sitwasyong hindi naman mababago kahit magpaliwanag ka pa ng 3 beses, guess what? Wala ka ng energy para sa mga totoong laban. Yung mga laban na magpapalago sa'yo. Yung mga laban na may halagang patunayan. Yung mga laban na may direksyon, purpose, at reward. Minsan, mas matapang yung kayang tumahimik kaysa sa kayang sumagot. Mas wise yung taong marunong umatras sa gulong walang patutunguhan. Mas confident yung marunong pumili kung saan ba talaga siya dapat mag-invest ng oras at lakas. At sa dulo, mapapaisip ka, hindi mo kontrolado ang lahat ng nangyayari sa paligid mo. Pero may choice ka palagi kung saan ka sasagot, saan ka tatahimik, at saan mo ilalagay ang sarili mo. And that choice says a lot about your maturity. So ngayon, kung pagod ka na, baka hindi dahil mahina ka. Baka kasi pinupuntahan mo ang mga laban na hindi mo naman kailangang salihan. Choose your battles wisely. Your peace, your focus, and your future depend on it. Number 14, huwag kang masyadong kumapit sa nakaraan. Again, madaling sabihin, pero minsan, ang hirap bitawan ng mga alaala. Lalo na yung mga moments na tumatak, nag-iwan ng sakit, o nagpasaya ng sobra. Minsan kahit alam mong tapos na, you still hold on, hoping na baka bumalik pa ang dati, o baka may something pa na pwede pang ayusin. Pero ang problema, habang masyado kang nakakapit sa kahapon,
Hindi mo namamalayan na nauubos ka na sa paghihintay sa isang bagay na hindi na babalik. Ang nakaraan ay parang lumang damit. May sentimental value. Oo, pero kung hindi na kasya, kung masakit ng isuot, bakit mo pa pipilitin? Life moves forward, and the more you hold on to what's gone, the more you lose grip of what's meant for you. Hindi ibig sabihin ay kalimutan mo na lahat. Ibig sabihin lang, huwag mong hayaang magdikta ang nakaraan ng halaga mo ngayon. Hindi ka na yung taong nasaktan noon. Hindi ka na yung taong nagkamali noon. You've grown. You've learned. You've survived. At kapag binatawan mo ang sobrang bigat, mapapansin mo na gumagaan pala ang paghinga mo. Mas nagiging malinaw ang daan sa harap mo. You'll finally have space for new connections, new chances, new versions of yourself. Hindi ko sinasabing magpaka-strong ka agad. Healing takes time. Pero unti-unti, one day at a time, you'll realize na hindi ka na nakukulong sa isang chapter na matagal nang tapos. Kaya kung may parte ng nakaraan na pilit ka pa ring hinahatak pabalik, tanungin mong sarili mo, ito ba ang kailangan ko ngayon? O ito lang ang nakasanayan ko? Sometimes, the familiarity feels safe, pero hindi ibig sabihin tama. You deserve a future na hindi nakatali sa lumang sugat. You deserve peace. And sometimes, peace starts with the courage to let go.